ganda naman ng episode 8 namin, di ba? Talagang, itong Swan Day Sweet Sunny nito, talagang sweet-sweetan ang aming Easy Run. Ito po si Alwood Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. At dahil nga February 2 ngayon, at 3 days from now, ay kaarawan na nag-iisang si Alex Brosas. Ang ating kumaring Ultra Maldita, meron akong limang kahindik-hindik na tanong para sa kanya na syempre, hindi niya alam. At syempre, hindi rin ito Miss Universe questions. Talagang mga tanong sa Ero na talagang hindi niya kakayanin. Aray Pero ko. doon muna tayo sa easy round of questions. Number 1. Mare, alam mo naman ang lahat na ikaw ay nagkaroon ng sabbatical o medical leave. Yeah. Were you afraid during those times and how did you cope up during that sabbatical? Tawag dito. That is something I am not afraid of. Mhm. And so, yung journey that I went through is something that I am not afraid of. Mhm. I'm ready for anything and for everything. Wow. Di ba? Did you ever felt extreme physical pain during that period of yours? Yeah, but I didn't give up. Mhm. Giving up is, giving up is going to, to pressure you some more. Di ba? Mhm. Kasi very positive ako eh. 'Di ba? I did not even cry. 'Di Mhm. ba? I did not ask God, Mm. why me? Why Of God, all why? people, oo. Oo. Of all people, bakit ako, 'di ba? I did Mhm. not. 'Di Okay. ba? At dahil nga naka-Donya Akara ang outfit mo today, ang yayamanin na Donya from ko. Forbes Park ang iyong outfit. Ang gustong malaman ng lahat ng mga tao, virgin ka pa ba sa babae? Of course. Ay, bakit? Hello! Gaga! Sorry. So, never kang nagka-crush at all sa batang babae? Or nag-isip na, parang magandang maging girlfriend to? Ang crush ko talaga si Don Soluet. Ah. Only because I wanted to be like her. Na parang gusto ko ako yung kamukha ni Don. Oo, ganun Diba? kaganda. Oo, ganun kaganda, ganun ka-sexy. Yun lang. Crush na wholesome crush. Oo. Crush na parang admiration of you wanting to become her. Yeah. But dumating ka ba doon sa point na sa babae, nag-crush ka means pagnanasa? No. Never? Ang tawag dito, pero may nagkagusto sa akin girl. Buhay pa. I don't know. I don't know. I don't know kung buhay pa siya. At paano nyo Diba? naalamin na crush ka niya? Tawag dito, kasi nakakatawa yun, my Oh, God. Go. Paano nangyari yung katatawang kwentong yan? As the second Kasi, question. we were 3. Ako, siya, tsaka isang pang girl. Mm. Sa street nila, mga 5, 6, 7 streets away from our house. Ngayon, Mga ilang taon ka niya? Early teens? High school na? 12, 13, 12. oo, ganon. Pre-puberty. Oo, ngayon, tapos, yung nasa kami sa jeep, tapos out of the blue, 3 kami, tapos sabi niya, ayoko ng bakla. Mhm. Sabi niya ganun. Oh. Dito mo ang kilay ko. Oh. Tapos, pag alis niya, sabi nung isang girl, yung barkada na, may gusto yan sa'yo. Sabi. Tapos, naman niya, the next day, kasi halos gabi-gabi kami nag-aano doon eh. She keeps sending me letters. Love letter? Hindi. Para ginawa niya akong diary. Yung she's studying sa private school Ako public lang. Yung mga small yung maliliit na Post-its? na stationery. Stationaries na may amoy pa. Parang everyday Napadala ka niya kung ng anong sulat. nangyari, kung nakaano ko, Parang, kumbaga, ginawa niya akong diary. If this was like the texting era, tinetext ka niya kung ano nangyayari sa kanya. Yeah, oo. Yes. Ang pinaka-na-shock ako, sabi niya, I had my first menstruation. Oh. Naloka ako. Ha? So, Ano yun? ako rin? So sabi nung yung common friend namin na kapitbahay niyo, may crush nga sa iyo. Kasi she's Sabi niya parang ganun. revealing so many. Oo, kasi nga nakakatawa kasi may nanliligaw sa kanya parang 2 streets away parang 2 streets away Pero o hindi 3 streets pinapansin. away. Hindi niya pinapansin.
crush ko. Ah. Type ko yung guy, si Ricky. Okay. Mm-mm. Yung lalaki, alam mo ba pangalan? Yung girl. Si Eva. Ah. You're still Evelyn friends? Cortez. You're still friends now? Hindi, wala na nga. Hindi ko wala alam kung na. nasaan siya, Okay. no? Third question. You being a very frank reporter and at times investigative, Yeah. paano mo naiiwasan ng demanda? Lalo na yung aspekto ng libel. Alam mo, this Kasi di is... ba ang dami-dami talagang mga reporter na yun ang kinakatakutan. Yeah. How do you evade or from libel? Lalo na as I've seen you and I've read some of your columns, ang dami mo talagang pasabog, ang dami mong scoops. Paano ka hindi nag-demanda, sis? The first thing that I do is detach ako sa mga sinusulat ko. Mhm. Meaning, I don't know them, they don't know me. Walang personal relationship. Walang personal relationship. Yun ang number one. Number Number two, 2, there is always a way how to write things. mhm, mhm. Di ba? Expound on that, please. Kasi, if you are not so sure with what you are writing about, Mhm. di ba, parang humor mongering, di ba, parang gossiping, chuchu-chuchu, you write things with tentativity. Okay. Di ba? Mhm. Katulad nun, there was even one time na kinall out ako ng attention. Ay, bakit mo, chuchu-chuchu-chuchu-chuchu? Hello? My statements are not declarative. Mhm. Di ba? Mhm. Pa-question mark siya. Okay. Di ba? Interrogatory. Oo, derogatory. Interrogatory. Interrogatory. Oo. Ngayon, kasi ang problema, ang lagi ko sinasabi, may mga libel threats ako before eh. Mm, mm. Di ba? Yes, yes. Ang dami niyan. Ang lagi ko sinasabi, you will never prove sa court malice. Malice. Yes. I took up journalism for 4 years. Mm. Kaya alam ko how to wiggle out from the libel suits na yan. Yes, yes. Pangalawa, Pang-apat na. pang-apat na, ang tawag dito, lagi ko sinasabi, Bakit nga ba lagi ka nasabi na malice is so hard to prove? From your experience, bakit nga? because they don't know how to prove Ah, where malice lies. okay. Di ba? Mm-mm. Ako, alam ko. Mhm. O, kunwari, binanatan si ganito. Sinong bumanat? Siya. O, bakit binanatan? Kasi siya, best friend niya, yung kaaway. Oh. So, pinabanat. Kasi hindi nila maano eh. Mm. Hindi nila ma-distinguish eh. Mm. Di ba? Ako, distinguish ko kaagad. Oh. Oh, ano yan ni ano? Tao yan ni ganito. Oh, bakit binanatan? Inagawan ng boyfriend o girlfriend. Oh. Oh, di ba ganon? Okay. Kasi hindi naman alam ng korte yun eh. Mm. Di ba? True. Panglima, I always say this. How can I malign somebody I do not know? Hello? Mm. Di ba? Hindi kita kilala. I will malign you? Excuse me? Di ba? Mm. Okay. Kasi iba hindi kasi graduate ng o nag-aral ng Ng journalism eh. journalism. Kaya hindi nila alam how to wiggle out from this This libel suits or Oo, threats. di Okay. ba? Fourth question. Mm. Sa ganda mong yan, Mare, nagkaroon ba ng pagkakataon na sa pakiwari mo, may isang artistang lalaking nagkagusto sa'yo? Wala. Wala talaga? Wala. Bakit? Detached nga ako eh. Ah. Mataray nga ako eh. Mm. I do not try to win their confidence, Mhm. hindi ako ganun. Mm. But who Diba? is your ultimate showbiz crush? Matranillo. Ah, Matranillo. Oo, Why kasi- him? Kasi convertible ang fest. Pag babae, maganda. Mhm. Pag lalaki, super gwapo. Mm. Di ba? Kasi yun ang basis ko. Mm. Ang ganun ang mukha na kasing ganun niya, Paolo Ballesteros. Ah. Gawin mong babae, napakaganda. Gawin mong lalaki, ay, handsome. Mm. Di ba? Okay. And as for final question, ano pa ang gusto mong marating ng The Titi Show? I want the show to be the standard by which online shows are measured. Di ba? Kasi, Ah. masyadong masyadong cheap
Yung ibang online show, I am not naming names. Yes. I am sparing you, ha? Di ba? Whoever you are. Mm. Because, to begin with, they do not have the intelligence to discuss matters in showbiz. Or if they do, they use the vernacular. Mm. Di ba? Laging, di ba? No offense man to our language, di ba? But please, you up the level of competition. Oh. Di ba? Diba? You up your ante, di ba? Diba? Oh, ganun yun. At dahil nga dyan, at birthday ni Kumaring Ultra Maldita, kakain muna kami ng donuts at coffee. Again, happy birthday, Alex. And Thank we are you. so happy that you are, of course, the reason why there is a TT show. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking Kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Siyempre pa, ito po ang inyong paborito at mahal na mahal, ang The TT Show. Ang tayo na Talakayan Showbiz Edition.